Kasi tinanong ko po, nasaan yung pera? Igaling sa hirap. Ngayon, hindi malaba kung nasaan. Tapos ang sabi sa akin, umalis ka na sa iglesia. Punyeta ka, Opo. Daniel Rason. Ito ang ikatlo ng pagpariyan ko sa inyo. Hindi ako magiging pabigat sa inyo sapagkat hindi namin inahanap ang inyo kundi kayo. Ano? Hindi nararapat na ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kaya hindi Opo. ako magiging pabigat sa inyo. Ito pong si Daniel Rason ngayon, mga kapatid, konting kibot, biro mo, pupunta siya sa Canada. Ang mag-finance ng kanyang tour is yung mga kapatid. Tapos, uuwi ng Pilipinas, merong baong-baong 600 million. Demonyo ka! Tingnan niyo Yung tulong mga ba, ano bobo man yun? kayong mga manggagawa kayo. Mga bobo Yun. kayong mga KNP kayo. Bobo kang Daniel Rason. Sinusuportahan niyo yung ano? Hello po, brother Manolito de la Paz. Kamusta po, Brad? 141 Ito po. po ng madaling araw po dyan, no, kapatid? Opo. Ano na po dito? Magtutok naman? Opo. Okay naman po, dito po alas 6:41 ng gabi. Opo. Opo, Yun po. sige po. Yun po, katulad po nung sinasabi ng ibang kapatid na 3 years na po kasi akong exiter, 3 years na po akong umalis sa MCGI. Tapos po, ano po kami, naghahanap po ako ng grupo na pwedeng makapagpatuluyan ng mga aral. Nag-message po ako kay Yuli, pero nung panahon na yun, wala pa po. Hanggang sa nagsama-sama po kami ni Yuli. Tapos after a year, may napansin po rin kami na ayaw niya magpatawag ng puno, pero yung mga desisyon, may mga officers po kasi na nag-aano ng mga alituntunin sa aming samahan. Ang problema, kapag nagpagkasunduan namin, hindi naman niya inaaprubahan, siya pa rin na nasusunod. Sabi ko, anong saysay ng officer? Yun po, yun lang po. Kaya sabi ko, kaya po marami pong nag-aalisan din sa grupo nila. Yan. Kapatid actually, nag-send po siya ng request sa akin nung start po akong nagsasalita regarding sa mga nag-send siya ng friend request. After 2 weeks ko pa lang inaccept yung kanyang friend request. And alam ko na kung ano po yung pakay po niya sa akin. Kaya po, noong pong nag-ano siya, akala niya na isahan niya ako, hindi niya alam, pinapadama ko lang po siya. Ayun, nahuli siya, na nakuha ko yung ano niya, talagang pakay niya, nahuli ko yung pakay niya, na gusto niya akong pasamain din, pamalian na nagsisinungaling ako, and wasakin yung credibility ko. Sabi ko nga po, sabi ng Biblia, kung ang Diyos ang aking katulong, anong magagawa ng tao sa akin? Kahit na sino pa yan, kahit na si Satanas yan, walang magagawa. Kasi sabi ng Biblia, ang anghel ng Panginoon ay umahantong sa buong palibot ng nakatatakot sa kanya. At Ako naman, sila. kami naman po, wala naman po kami laban personal sa kanya. Kaya lang po yung sa ibang mga patakaran na iba po. Sinabi ko lang sa kanya na sa kanila, bago umalis kami, na alis kami, pero wala kaming sinabing dahilan. Opo. Kasi, Ilan taon hindi na, Iglesia, Brad Manolito de la Paz? ano na po, 13 years. 13 years. So, 12. Opo, buhay po si Brad Eli. Ano naman po ang pumasok sa isip nyo? Bakit po kayo sumunod doon? Bakit po, Bakit po kayo sumunod po dun kay Ulysses? Hindi naman po kami sumunod. Hindi po ako sumunod. Nung ako po aktibo pang kaanib sa MCGI, meron na-message ko po yun sa inyo. Meron pong pangyayari kasi dito sa aming lokal na magpapatayo daw ng lokal. Ako po, isa lang po. Hindi po. Dito po sa Rizal po, sa Rizal. Okay. Kala ko po yun sa sa San Leonardo. Hindi po. Dito po sa Rizal. Po kasi sa akin Apo. Dito po sa ang nangyari po, April po yun, pasalamat 2022 po. Pasalamat 2022.
nangyari, pinutulan ako ng link habang nasa pasalamat ng manggagawa. At ang gusto, kausap. Ginawa ko po, hindi po ako mapakali dahil araw pa. Salamat po yun, last day, April eh. Pinawagan ko yung manggagawa. Kung ano-ano po sinabi sa akin. Tapos, ang nangyari, yung usapan namin Ano nung daw po 2019, yan? Bakit po kayo tinanggalan ng link, kapatid? dahil nga po daw ako po ay namumusong sa iglesia, lumalaban po daw Ano daw ako. po ang Sabi ko, ano daw po ang batayan nila na namumusong kayo sa iglesia, lumalaban kayo sa iglesia? kasi po ang nangyari po kasi politically, kinu-question ko po, sabi ko dun sa manggagawa, di ba ang doktrina, hindi tayo sasanib sa politika? Bakit ngayon, yung BH party list, ikinakampanya pa ng mga kapatid, gaano pa ng mga t-shirt sa kanya-kanyang gastos. Sabi ko, ginagamit ng kapatid sa mga kung ano-anong kapritsyo ng iglesia. Sabi ko, ang iglesia hindi para sa politika. Kung boboto tayo, bumoto, pero wag kayong mag-i-endorso ng isang party list. Sabi ko, kino-question nyo ang ibang relihiyon. Sabi ko doon sa manggagawa, Opo. na keso sumusuporta sa Sibak Party List, yung Born Again, Kalinga, yung Pentecostal, tapos itong maraming party list. Tapos kino-question nyo, pero ba tayo mismo sumusuporta tayo? At ang sabi pa ng manggagawa, bakit natinig mo ba na sinabi ni Kuya, tawag niya Kuya, na inendorso niya ang BH Party List? Sabi ko, aba, para tayo naglulukuhan. Sasabihin ba yun sa pagkakatipon? Di magkakaroon ng ebidensya na siya ay nag-endorso ng party list. Sabi ko, wala tayong pinagkaiba sa kanila. De Brad, iba tayo. Ikaw, hindi ka naman tayo pinipilit. Sabi ko, hindi nga pinipilit, pero kinukulit. Opo, tama. Tama po. Tama po yung Sabi ko. observation po ninyo. Tapos, tinanong ko, nasaan po ba yung napagkasundoan na yung pera na ako, ordinary lang na tao. Kasi pa nangyari po, kapag po mayroong project, pagkatapos po ng pagkakatipon, tatawagin ka sa opisina. Sa office ng mga pagkatapos sasabihin sa'yo, Brad, magkano ba pwede mong ibigay? Ikaw, kahit wala kang hawak na pera, ang sasabihin nila, bro, kailangan magsabi ka magkano yung figure, kung magkano, para isusulat namin kung magkano yung malilikom na kahit wala pa yung pera. Siyempre po, sige, sasabihin ko, ganito. Utang na antimano yung po. Ibig sabihin, kailangan. Ako naman po, isang ordinaryo manggagawa lang dahil nasabi ko, dahil sa pananampalataya, nakapagbigay ako. Sa madami nga pong mayaman sa aming lokal, hindi naman pong napakalaki no aking naibigay, pero isa sa malaki. Tapos dito na nga po, yung issue ng 2019, tapos 2022 na, inano pa niya, binuksan. Tapos kasi po, ang nangyayari po kasi, may politika po sa MCGI talaga. Hindi sila nag-i-endorso. Sabi ko, hindi nga kayo nag-i-endorso ng partikular na tao. Pero, sinasabi nyo naman kung sino ayaw nyo. Correct. Sabi ko, kasi po ako po ay, masabi ko lang po sa inyo, ako po ay naging chairman po kasi ako ng partidong Akbayan. Akbayan Party List po dito sa buong lugar namin. At sa buong Rizal po, naging treasurer. At isa po ako sa campaign manager po ni Senador Risa Hontiveros dito. Nangyari po, angal sila ng angal kay Risa. Sabi ko, tinututulan niyo si Risa Hontiveros. Politika po. Opo. Tinututulan niyo si Risa, pero mas gusto niyo yung worst na makakandidato. Correct. Brother, masabat ko lang po kayo. Nabanggit niyo po kasi campaign manager po kayo ni Senator Risa Hontiveros po dyan. Opo. Sa lugar po Opo. ninyo. So, it Opo. means to say, meron po kayong access kay Risa Hontiveros? Probably? Possibly? Meron po akong access, pero ngayon po, meron po kasi kaming, may project po ako. Hindi po ako nag-active ngayon. Pwede niyo po bang ilapit yung concern ko po at concern po ng kapatiran na mga nag-exit kay Senator Risa Hontiveros?
kailangan po bro, pag po tayo naglapit doon, meron po tayong dala-dala na mga ano po yung Meron reklamo. po. Ano po yung katulad po. Meron pong ano mga Brother Manolito de la Paz. Meron po tayong mga dokumento. Documented po lahat. Pwede po. Kung maaari, ano nyo po, dadala natin. Kaya lang Opo. po, siguro po, after election ito, kasi katulad po nung ginawa kay Buloy, Yes, inaano po talaga. kay Senyor Aguila. Opo. Yun po, pwede po yun. Ako po kasi, pag binamamatay dito, nag-message ako sa secretary, yan, papadala ng budget para doon sa namatayan, ganun po. Ang nangyayari kasi, masyado pong political ang nangyayari dito. Kapag po hindi, katulad po nakaraan, ako po kasi, hindi po ako ayon doon sa kanilang batayan sa pagpili. Ako hindi naman sa pag-ano po. Pag kung ano yung tama, doon po ako. Kasi sabi ko, baka naman hindi alam nila na ano likaw naman. Kasi kaya nasabi kasi nung isang manggagawa, politically po, Duterte sila, ang iglesia. Ako po, hindi po ako Duterte. Nagagalit po sa akin yung mga ano na sabi sa akin, umalis ka na dito sa iglesia. Sabi sa akin, umalis na raw ako. Sabi ko, ngayon, tinanong ko po yung manggagawa na nadistino po sa Papua New Guinea ngayon. Sino po? Anong baka kilala mo. Si Benedict. Abulensya. Ay, demonyo po yun. Demonyo po yung Abulensya na yun. Si Benedict Abulensya. Tapos, Ikaw, Benedict Abulensya, alam ko nakikinig ka. Demonyo ka. Demonyo kang Benedict Abulensya. Alam mo kung hindi lang namin pinasify yung mga kapatid, sigurado abo ka na. Maniwala ka sa akin, Benedict Abulensya. Magpasalamat ka sa Diyos dahil tinuruan kami ng Diyos namin na wag gumanti ng masama sa masama. Ikaw, Benedict Abulensya, sinasabi ko sa iyo, kung hindi lang namin pinasify yung mga kapatid na ginawa ninyo ng masama dyan sa Papua New Guinea, abo ka na. Ganito po. Ako naman po, wala naman po akong laban kay Benedict. Kaya lang po, nung panahon na yun po, ano siya, sabi ko, nung panahon na kay Duterte, sabi ko, lahat ba ng itinalaga ng Diyos na maging pangulo ng bansa, ano ng Diyos? Gusto ng Diyos? Sabi niya, oo. Ay, sabi ko, hindi. Ipinahintulot ng Diyos, sabi ko. Pinahintulot ng Diyos. Yung lahat na nauupo sa ating gobyerno, pinahintulot ng Diyos, pero hindi yan ang gusto niya. Sabi ko, kung talagang gusto ng Diyos, ang masusunod, dapat ang naupo dyan, matitino. Sabi ko sa kanya. Binigyan ko po siya ng halimbawa. Si Kim Jong-un ba? Diyos ang naglagay? Hindi siya nagsagot. Alam niyo po, ginawa, in-unfriend ako. Tapos po, ito pong isa, yung Gary Perez naman po, babanggitin ko na. Yun nga po. 2019 pang issue, nasa akin pa yung konversasyon namin. Tapos ang sabi sa akin, umalis ka na sa iglesia. Kasi tinanong ko po, nasaan yung pera? Kasi po, yung pera po na ibinigay ko, hindi naman totally, hindi naman po na igaling sa hirap. Ngayon, hindi malaba kung nasaan. Nung nanghihingi sila, sinabihan kami. Nung hindi natuloy, wala na. At sabi ko, bago pa mag-umpisa po yung project na yon, na lokal, sabi ko, yung lupa po doon, may problema. Dahil ako po, may access po ako doon sa aming municipal government dito. May mga tao po akong kakilala. Registry of Deeds. Opo, alam ko po yung sistema ng mga lupa na binibenta dito. Isipin niyo po, lupa na katabi ng palengke. Isipin niyo po, katabi ng palengke, doon daw magpapatayo ng lokal. Sabi ko, kung may utak, tabi ng palengke na sa may ilog na pag bumaha sa amin, pati yung mismong palengke ipuno. Sabi ko, bakit nyo may problema? Dahil yung mismo kamag-anak ko, nagkiklaim ng mga lupa dyan at siya nabayaran dahil siya nagbabayad ng amilyar, parang siya na yung nagiging ano. Ang nga po, to make the story short, sinabi ko, hindi yun maayos. Ikaw mo't miyembro lang ako. Ayaw naman nilang maniwala. Alam niyo po ba yung kapatid na nag-finance doon sa lupa, na nagbayad? Wala na rin ngayon. Umalis na rin. Nasaan na po siya? Hindi ko po alam kung saan siya dumadalo. Alam ko po wala na rin eh. Kausapin niyo po, kontakin niyo po kapatid para po hindi mapariwara po yung kapatid. Pero ganun pa man, ako ang tiwala ko.
hindi naman po pababayaan ng Diyos kagaya po nung dalangin po ni Apostol San Pablo doon sa sambahayan ni Onesiporo na pagkalooban nawa ng habag ang sambahayan ni Onesiporo. Napaka-ano po ng mga kapatid na yon, yung si sister na yon. Doon po ginaganap ang mga bautismo, lalo na po. Ano pong pangalan po niya? Ay, wag na po at hindi ko po na, ayoko pong banggitin dito sa ano. Pero alam na po ng mga kapatid dito kung sino yon. Napaka-iinit na Sige mga po. kapatid. Ano po sila? Mag-asawa po sila? Pamilya sila? Mag-asawa, pamilya po, pamilya. Sige, mga kapatid, kung alam ko po, nakikinig po kayo, kung sino man po kayong binabanggit ni Brother Manolito de la Paz, alam ko po, maraming nakikinig sa akin. Mag-message lang po kayo sa akin, mga kapatid. At wag po kayong mawawalan ng pag-asa sa buhay. Na ang Diyos po, sabi po sa Biblia sa Hebreo, sa ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang inyong pag-ibig na ipinaglingkod sa mga banal. Ang Diyos po, mga kapatid, hindi po yan liko, mga kapatid. Ang Diyos na ipinakilala sa atin ng Panginoong Jesucristo, ng mga apostol at ng kapatid na Eli Soriano. Iba po sa Diyos na ipinakikilala ni Daniel Rason. Sige po, kapatid. Tapos po, ang napapansin ko po, may mga project po, iyaano sa kapatid. Tapos bigla pong tatalataan ng magdala kayo ng pasanin ng bawat isa sa ganito nyo matutupad. Sabi ko, ang sabi, magdala ng pasanin bawat isa. Hindi tayo bibigyan ng pasanin. Exact. Binibigyan tayo ng pasanin. Pagkatapos tayo, magdadala ng pasanin ng hindi natin pasanin yun. Binibigay sa ating pasanin. Ang sabi, magdala. Alam niyo po, Brad Manolito, sabi po ng Biblia ng isang apostol ng Diyos na mabuti, sabi po niya, ito ang ikatlo ng pagparian ko sa inyo, hindi ako magiging pabigat sa inyo sapagkat hindi namin inahanap ang inyo kundi kayo. Hindi nararapat na ipagtipon ng mga anak ang mga magulang, kundi ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kaya hindi ako magiging pabigat sa inyo. Ito pong si Daniel Rason ngayon, mga kapatid, konting kibot, biro mo, pupunta siya sa Canada. Ang mag-finance ng kanyang tour is, yung mga kapatid. Tapos, uuwi ng Pilipinas, merong baong-baong 600 million. Punyeta ka, Daniel Rason. Demonyo ka. Nga po, ang nangyari po kasi, di ganon, pati, isipin nyo, pati ambulansya ng UNTV. Sabi ko, ano? Sa iglesia ba yan? Opo. Tapos yung kausap ko po yung isang manggagawa. Ang sabi ko po sa manggagawa, di ba hindi tayo tumatanggap ng tulong sa hindi nating kapananampalataya? Sabi, oo. Sabi ko, bakit sumusuporta tayo sa BH Party List? Banggitin ko na yung BH Party List. Sabi, kasi nakakatulong sa atin yan. Sabi ko, bakit? Kaani ba ang BH Party List? Hindi, kasi tinutulungan tayo niyan eh. Akala ko ba hindi tayo tumatanggap ng tulong? Ay hindi, bakit? Ang tinatanggap natin doon, tulong, hindi naman abuloy. Mali po yun, brother. Totoo, tama yung sinasabi nyo, yung punto na sinasabi nyo. Tama po yun, nakasulat po yun sa ikatlong 1:17. Sabi po ng Biblia, hindi kami tumanggap na kahit anuman sa hindi namin kapananampalataya. Hindi sila tumanggap ng kahit anuman. Tingnan yung tulong ba, mga bobo kayong mga manggagawa kayo, mga bobo kayong mga KNP kayo, bobo kang Daniel Rason, sinusuportahan nyo yung tapos ay naku, brother, totoo yung sinabi mo. Pagkatapos po ginito, sabi, hindi kasi yung mga medical mission natin, tumutulong sila. Yung BH Pura, yung party list. Sabi ko, kung tumutulong sila, okay yun. Ang problema, bakit humihingi sa mga kapatid kung magkano pwedeng itulong sa medical mission? Sabi ko, kala ko magastos ng BH Party List yun. Kumbaga, dinadala ni KDR yung BH Party List sa kapatiran para yung party list na BH, parang siya, kapag parang three birds in one stone. Exactly. Alam niyo po, brother,
talagang hindi po kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng member na magkakaroon ng isang upuan sa Kongreso? Bakit ilang eleksyon na ba na binuhat natin ng BH Party List? Pero bakit hindi nananalo yung seat natin? Hindi Opo. kalooban ng Diyos. Alam niyo po bakit, bro? Opo, bakit po? Ganito po yan. Sinabi ko po doon sa manggagawa, kasi ako po yung pinadadala sa mga seminars, kasi ako nga po yung chairman ng aming alam ko po lahat ng sabi ko, alam niyo kung bakit nananalo. Kasi mismong iglesia lang ang nagdadala sa BH. Kasi hindi yan dadalhin, kasi sabi ko ganito, bakit kapag ang first nominee, palaging second nominee yung kapatid? Pag natapos yung first nominee na, babanggitin ko na, yung kanilang representante, first nominee, naupo. Pag natapos ang termino, ang papalit naman yung isang nominee na kapag anak din nung may-ari ng BH Party List. Sabi ko, iyan, pribadong party list yan. Pinonduhan to ng isang mayaman na politiko na tao na gusto maging representante ng isang party list para maupo. Ganun po ang sistema kasi po ng party list. Hindi po sila tinatawag na representante ng marginalized sector. Ginawa to, party list po ng isang pamilyang mayaman na para maupo sa Kongreso, magpoponduhan. Yung nagkataon, nakatie up niya, itong si Rason, na automatic yung tinatawag po na command vote. Sa command votes po, automatic kahit hindi ka na mangampanya, panalo ka na. Kasi meron tayong bilang. Automatic, makakaupo ang first nominee. Pero ang second nominee, pahirapan pa po. Kasi hindi po ang nakukuha po kasi ng nominee, 2%, makakaupo ka isang seats. Pag nakakuha ka ng 4%, dalawang seats. Pero ina-adjust po yan kahit ang nakuha ng isang party list ay 1 point something lang at kulang ang uupo. Kailangan po kasi mapunan yung party list system, yung mga nakaupong sa party list. Sabi ko, kahit anong gawin, hindi mauupo yung second nominee natin na kapatid. Bakit hindi nila kako gawin first nominee? Bakit hindi nila gawin? Kasi ginagamit lang ang iglesia. Kasi command vote yan. Pag kinumpasan ka ako ni Rason, ibiboto ng kapatid. Sabi, bakit bro, hindi ka naman pinipilit? Hindi nga pinipilit. Pero pag alam na hindi ka doon, iba na ang tingin sa'yo. Sabi ko, wala naman sa doktrina natin yan. Sabi ko, Correct. doon po nagalit po yung manggagawa sa akin. Opo. Nagalit po. Sabi niya, hindi tayo katulad nila. Ganito. Yun nga po, yung sinasabi niya, kaya naipit po sa akin yung manggagawa. Sabi ko, di ba, hindi tayo tumatanggap ng tulong sa hindi ka pananampalataya? Tapos sabi niya, hindi Brad, ano yan eh? UNTV, sabi niya. Yun naman pala UNTV, hindi naman iglesia. Ba't ginagamit pa rin ng kapatid sa lahat ng, kumbaga, ano po yung captive market? Exactly po. Captive market. Lahat na lang ibibigay sa kapatid. Puro kapatid, puro kapatid. Kaya sabi ko nga, hindi ba na iniisip? Tapos bukod po doon, kapag may namatay na naghahabi ng isang DC namin, DC, sabi, maghanap kayo mga kapatid ng ating tutulungan sa mga barangay nyo, yung mga walang poso, yung mga ganito. Sabi ko, maghahanap pa ng tutulungan. Sa loob ng iglesia, ang daming tutulungan na kapatid. Napakarami. Di kapatid nga pong namatay eh. Kapatid, ang nangyari po, yung babae kapatid. Yung lalaki, kapatid din nung araw, na unang bunga po ng iglesia dito sa aming lugar, bumalik po sa bisyo. Pero yung babae pong kapatid, aktibo, namatay po yung mister niya na dating kapatid. Hindi po pinuntahan ng mga manggagawa. Ay sabi ko, bakit? Ay sabi, hindi naman kasi kapatid yung namatay. Sabi ko, oo, hindi kapatid yung namatay. Yung asawa kapatid. Opo. Ang nangyari po ngayon, ang nangyari po, hindi naman po sa pag-ano. Dito ko po pinaburo sa loob ng bahay ko eh. Yun eh. Dahil yung panahon na yun po, aktibo pa ako. Sabi ko, hindi nga kapatid yung namatay, dating kapatid. Yung kapatid naman na ngayon, yung asawa, aktibo. Bakit hindi man lamang? Wala po. Pero po yung pagmayaman na kapatid, kahit po malayong lugar, pinupuntahan. Sabi ko, ito ba ang kapatiran?